Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome or welcome back po dito sa Buwan ng Magos PH. For today's video, alamin natin Pisces kung ano ang magiging kapalaran nyo sa buwan ng Agosto. So this is your monthly kapalaran, mensahe at gabay sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ayan. Paalala lang, Pisces, sa lahat po ng mga cross-watchers na nanonood, lahat ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Okay, first, kukuha ko ng isang oracle card para sa overall energy ninyo. Pisces, you have the Burning Man. Wow, okay. Now, ano naman ang pintuan na magbubukas para sa inyo sa buwan ng Agosto, Pisces? Pisces. Pintuan na magbubukas. Door of Compassion. Okay, next. Ano naman ang spirit animal ang gumagabay sa inyo sa buwan ng August at ano ang mensahe ng animal spirit mo, Pisces? What's your animal spirit for the month of August? Anong mensahe? You have the dolphin play. Okay. Now, ano naman ang mensahe sa iyo ng universe? Pisces, for this month, sa buwan ng August. Mensahe ng universe para sa ating mga Pisceans. Pisces, you have, if people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. Same kayo ni Capricorn na. Okay, now punta tayo sa weekly forecast ninyo, Pisces. Pisces, weekly forecast. Kapalaran sa bawat aspeto ng iyong buhay. Weekly forecast. Isang tarot card for each week. Kapalaran for Pisces sa buwan ng Agosto. First week, you have the Five of Swords, Pisces. Second week, you have the Three of Swords. Anong nangyayari? You have the Sun. Third week. And last week of August, you have the Five of Cups na naman. Okay. At least okay sa third week. Alright, Pisces, umpisa na natin. Alright, Pisces, let's start with your overall energy. This month, you have the Burning Man. Okay, ang buwan ng Agosto para sa iyo, Pisces, ay isang spiritually ignited celebration. Okay, parang biglang sisiklab ang apoy sa puso mo. Pero hindi apoy ng galit, kundi apoy ng pananampalataya, inspirasyon at pagkakaisa. So, ito ay panahon kung saan may magaganap na pagtitipon, reunion o masayang event na magpapaalala sa iyo ng halaga ng connection sa ibang tao. Collective intention o prayer ang magbubukas ng bagong pintuan. So, maaring ikaw ang mag-lead ng isang panalangin, event o spiritual gathering, literal man o energetically. Three of Cups energy, celebration, sisterhood, brotherhood. So, joy,
Ayan, may tagumpay o milestone kang ipagdidiriwang. So Pisces, kung ikaw ay dumaan sa emotional isolation or confusion nitong mga nakaraang buwan, ngayong August ay parang rebirth sa'yo. Ikaw ay muling isinilang sa liwanag ng connection at higher power. So your spirit guides, your ancestors, or your soul tribe are with you this month, celebrating your courage and faith. So, i-release ang takot sa pag-connect sa iba ngayong buwan. Hindi ka nag-iisa. Magdasal ng buong puso, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabuuan ng pamilya or komunidad mo. Collective prayers are powerful this month. Kung may plano kang event, business, launch, gathering, or retreat, go for it. It is divinely supported. Ayan. Ano naman ang pintuan ang magbubukas sa inyo this month, Pisces? You have the door of compassion. So, ito ay pintuang spiritual na nag-aanyaya sa iyo na mas maging maunawain sa mga taong nakapaligid sa iyo this month. Kahit sa mga hindi mo lubos na iintindihan dati. Tanggapin ang sarili at ang iba kahit may kahinaan o nakaraan. Lumambot ang puso mo o lalambot ang puso mo matapos ang matitigas o mahirap na karanasan. This is where healing through softness begins. So, ang mga energying kalakip dito is makakaramdam ka ng lalim ng damdamin this month. Hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin sa kapwa. Magkakaroon ng isang malagang pagkakataon para mapatawad o humingi ng tawad. Magiging mas makataong approach mo sa buhay, less ang judgment at more understanding. So, ang posibleng mangyari dito is pagpapatawad sa isang tao na dati ay nakasakit o nagkamali sa iyo. Paglapit ng isang strange relationship, either sa family, kaibigan o love life, mas madalas ang pagpaunawa sa sarili lalo na sa mga pinagdadaanan mong emosyonal. Maaring tawagin kang tumulong o makinig sa iba na nangangailangan ng compassion. Okay? Now, punta naman tayo sa animal spirit mo this month. Pisces, you have the dolphin. Okay, so ang dolphin ay isang napaka-taas na vibrational na animal guide. Nagdadala ng joy, playfulness, spiritual intelligence, at emotional freedom. So ngayong buwan na ito, Pisces, okay, I think muli mo mararamdaman ang kaligayahan sa simpleng pamumuhay. Yung hindi mo kailangang maging perfect para maging masaya. And the more you allow yourself to laugh, to relax and play, the more aligned ka sa tunay mong kapangyarihan. And this time, mabibitawan mo ang takot at ang matatanggap mo ang tiwala sa sarili mo because dolphin will remind you that you are safe in the ocean of life. Kapag pinili mong huminga ng tiwala at exhale ang mga fears, nagiging mas palinaw ang daloy ng intuition mo at magsisimula kang magtiwala sa sarili mong katalinuhan. Pisces, napakalalim ng wisdom mo mula sa nakaraan, mga past experiences mo, sa mga panaginip mo at sa mga pakiramdam mo. And you will dive into your inner knowing na nandun ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang tinatanong. And you will go with the flow this month. You will learn to go with the flow. Hindi lahat kailangang kumbaga kontrolin. May mga bagay na mas gagaan kapag hinayaan mong dumaloy. And let life surprise you or life will surprise you this month. And wag laging takot o aligaga. So, ayan, ang buwan mo ay parang magkakaroon ng spiritual rebirth this month through joy and connection. May celebration, may softness, may healing na mangyayari, at may playfulness renewal. Okay, ayan. Now, ano naman ang mensahe sa'yo ng universe this month, Pisces? Okay? Andito. So, Pisces ngayong buwan ng Agosto, pinapaalahanan kayo ng universe na huwag hayaang sirain ng ingay ng iba ang katahimikan ng iyong kaluluwa. May mga taong maaring hindi makaintindi sa iyo this month, hindi makaya ang iyong paliwanag, kaya sinusubukang ibagsak ka through chismis, dahil sa inggit at maling kwento. Pero tandaan, no one is worth lowering your vibration for. Huwag mong isuko ang iyong kapayapaan kapalit ng reaction. So, alam mo, what others say is a reflection of their pain, not your worth. So, ang sinasabi ng ibang tao sa likod mo ay mas nagsasabi tungkol sa kanila kaysa sa iyo. Hindi mo kailangang explain ang sarili mo sa bawat opinyon. Mas mainam na manatiling nakaangkla sa compassion at inner joy tulad ng mensahe ng door of, sa dolphin spirit.
So, detach from drama this month. Silence is powerful. Stay grounded sa iyong truth. Hayaan ng karma at universe ang bahala sa mga katotohanan at sa kanila. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Okay? Ayan. Punta tayo sa mga weekly forecast mo. Pisces. First week, you have the Five of Swords. Okay. So, dito nangyayari yung conflict, ego clashes, at mental drain. So, sa love aspect, posibleng may tensyon o hindi pagkakaintindihan na posibleng lumabas sa relasyon. Maaring may miscommunication, may pride or damdaming hindi na ipapahayag ng maayos. Okay, piliin ang kapayapaan kaysa manalo sa argument. Okay, first week of August. Sa career or negosyo, ingatan ng office politics o toxic competition. Huwag basta sumali sa usapan o intrigahan. Stay ethical. You're being tested kung gaano kalalim ang integridad mo sa first week of August. Pagdating sa iyong kaperahan, maaaring magkaroon ng maliit na financial disagreement. Posible dahil sa utang, hati sa bayarin o gastos na hindi mapagkakasunduan. So, be cautious sa pagkakautang o pagpapautang this first week of August, Pisces. Sa family, pwedeng may argument within the household, sa loob ng bahay, mga bagay na dati maliit lang pero biglang sumiklab o lumaki ang gulo. Huwag agad padalos-dalos sa mga sagot. Okay, ayan. Sa kalusugan, Pisces, baka mental stress at overthinking ang mangyayari. So, maaring sumakit ang ulo, leeg, or makaranas ka ng insomnia first week of August. Payo, mag-meditate at umiwas sa mga drama. Sa spiritual aspect mo, Pisces, first week of August, lesson mo ngayong linggo ay self-awareness sa ego, kung ikaw ba ay nakikinig o palaging gusto mong ikaw ang tama. Spirit guys, want you to reflect. Okay, punta tayo sa second week of August, Pisces. You have the Three of Swords. Sa love, ito ang pinaka-sensitive na linggo, Pisces. So, maaaring maramdaman mo ang bigat ng lungkot, pagkasawi, pag-aalala sa isang relasyon. Kung single ka, maaaring bumalik ang emotion tungkol sa nakaraan. Healing pa rin ang pangunahing mensahe. Okay? Sa career at negosyo, pwedeng mawalan ka ng project, client, o deal, pero wag mawalan ng loob. Sometimes rejection is redirection. This no is preparing you for something better. Okay? Sa kapirahan, iwasang gumastos dahil maaring may unexpected na gastos. Pwedeng medical, pwedeng bahay, may emergency na kailangang bayaran. Sa family, maaaring may tampuhan o miscommunication sa family o baka may malungkot na balita na makarating sa'yo. Sa kalusugan, watch your heart, Pisces. Both physical and emotional. Iwasan ang matataas ang cholesterol, sobrang sugar, or anything na nagpapataas ng BP, blood pressure. Puso ang focus this week, second week of August. Spirituality, your soul is shedding old pain. Panahon para mag-journal, magdasal, o magsulat ng letter para sa closure. Cry if you must. It's part of healing. Now, punta na tayo sa third week of August, Pisces. Joy, clarity, victory, and inner child. So, sa love, a beautiful shift, right? Clarity and happiness in love. Kung may tampuhan nung unang linggo, this week brings reconnection and joyful moments. So, para sa mga singles, you'll feel confident and attractive this week. Sa career and negosyo, may success and recognition. So, baka ma-acknowledge ang effort mo. May good news or opportunity na darating. Either bonus, offer, or client na ready nang mag-invest sa'yo. Sa kaperahan, may padating na magandang balita. Pwedeng pera galing sa ibang tao, utang na binababayaran na, incentives, or small wins. Ayan, stability kumbaga is returning this week. Sa family, masayang bonding time. Pwedeng selebrasyon, outing, o simpleng pagtitipon na puno ng tawanan. So, mas magaan ang atmosphere sa bahay. Sa kalusugan, malusog ang katawan, mas masigla ang pakiramdam. Good week for exercise siguro, vitamins, at outdoor activities. Sa spirituality, your inner child wants to play and shine. Time to express gratitude, creativity, and enjoy life. So, you are aligned.
Now, punta naman tayo sa last week. Pisces, you have the Five of Cups. So, andito yung regret, reflection, and emotional loss. So, sa love life, posibleng may lungkot na mararamdaman muli. Baka dahil sa isang tao na umaasa kang babalik pero hindi bumalik. Or a realization that something you hoped for did not turn out as what you expected. But there's still love left, so don't give up. Sa career o negosyo, maaring hindi lahat ng plano ay matutupad. May mga delays, may cancellations, or minor frustrations ang mararanasan. Pero wag paghinaan ng loob, matututo ka or meron ka namang mga lessons na matutunan. Sa finances, may bayarin o investment na hindi pa babalik ang kita. Payo ng baraha, tingnan kung saan ka pwedeng mag-adjust at wag ubusin ang emosyon sa pagkakamali sa pera. Sa family, someone in family may be going through emotional pain. Be the compassionate one. Your role is to hold space, not to fix. Okay? Sa health, emotional stress siguro again. Take care of your emotional hygiene. Pisces, journaling, therapy, self-love rituals are ini-encourage. And sa spiritual aspect, this is your deep soul moment. You're being called to release guilt, regret, and what could have been, mga ganyan-ganyan. So remember, the cups that remain still hold hope. Okay, so sa unang linggo, 2 linggo, Pisces, emotional and mental test ito para sa iyo. So just let go of pride, allow yourself to feel and heal. Third week, liwanag at tagumpay dito. So enjoy this window of joy. The last week, inner reflection, compassion, especially para sa iyo. Okay? Maawa ka sa sarili mo, kumbaga. Okay, so sa mga gusto po ng mga ritual, to cut cords, any kind of ritual, okay? Libre po kung bibili kayo ng item sa akin dito. Libre ang magpa-ritual ko. Ano man yan. Ano man yung mga gusto nyong ipa-ritual sa love life, sa career, sa pera, sa family. Good ritual, okay? Walang bad ritual, Diyos ko. My God. I don't condone hindi ako nag-a-advocate ng mga bad rituals or mga pang-witch, mga pangkukulam. Okay? In alignment dapat tayo sa light, divine light. Kasi ang lotus, ang logo ko sa Buwan ng Magos, it's in alignment with light. Lotus is purity. Ayan. Okay? And light. So, kung may mga pinoproblema kayo, ano man yan, pwede ko po kayong matulungan sa pamamagitan ng ritual, pagdadasal. And if you're looking for testimonials, mga feedbacks, marami po kayong makahanap sa Facebook page ko. Hanapin nyo lang, mag-follow kayo doon. Ayan, if you want to be part of the family sa Buwan ng Magos PH. Yung may blue check po, verified na po ni Meta. So, but sad to say, sa mga taga-ibang bansa, if you're interested sa ritual at hindi ninyo mabibili kasi for some reason hindi ko maipapadala kasi wala po akong international shipping. So, ang kaya ko pong maisuggest is pwede naman nating ipadala yung item dito sa kamag-anak mo. Pwede nyong ibigay, ipangregalo sa kaibigan o ibigay nyo sa anak nyo and then ma-avail ninyo ang ritual libre. Sa inyo yung ritual. Something like that. Okay? Pag-usapan natin sa Facebook page. Message niyo po ako. So, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. For those of you who are also interested sa private reading, meron ako lead time, processing time is 1 to 3 days depende kung ilan ang naka-line up. Maximum 5 days. 5 days magagawa ko na within 5 days. Private reading. Ano pa? Akashic Records. Kung gusto niyo makalkal, curious kayo sa mga past lives niyo, curious kayo sa mga karmic debts niyo or something. Aura reading. Kung gusto niyo malaman yung kulay ng aura niyo, yes. Kausapin niyo ko sa Facebook page. Kung gusto niyo magpa-book. Okay, what else? Ritual. So, those are my services. Private reading, aura reading,
Akashic Records at mga ritual. Ayan po. So, maraming salamat, Pisces. Ingat po kayo and God bless. Let me know if nagustuhan po ninyo ang reading like this video. If nagustuhan ninyo, mag-comment kayo sa baba if naka-resonate. And if you want to claim, mga nabanggit ko dito mga good news, then mag-claim kayo sa baba. At sa mga interesado pong bumili ng mga item ko, wag muna kayo aalis. Para makita nyo po ang mga item, ma-avail ninyo mga item dito, mabili ninyo yung may libreng ritual. Dito ko lang po ino-offer sa YouTube. Yung mga nasa Facebook ko, sa mga website, sobrang mamahal na. I don't think afford ng makamasang bayan. Sa mga very mayayaman na. Aabot ng 9,000, 25,000, 200,000, mga jade ice, jadeite, bangle, mga Burmese jadeite, mga ganyan. Marami akong maipapakita. Okay? BIR registered na po ako, so I can issue receipt sa inyo when you purchase. Okay? BIR and DTI registered. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pisces, sa lahat po na may ibang zodiac signs. So, sa mga interesado pong makabili, wag muna kayong alis. Panoorin yung mga items na offer ko dito after this reading. After this, kaya wag muna kayong umalis. Take a screenshot of the item na interesado kayong bilhin. The rest, mahahanap nyo sa Facebook page. Scroll down po kayo. Abang-abang po kayo sa mga promo. Okay? So, ayan. Take a screenshot of the item na gusto nyong bilhin. Ipadala nyo po sa Facebook page at doon tayo mag-usap. Okay? Maraming salamat, Pisces. Ingat po kayo and God bless. Huwag muna kayong aalis. Magbabalik pa po ako. 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, may distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at 2 freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang stone of cancer healing? Ang Sugilite ay isang bihirang at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyo ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sakit, pagod at side effects ng chemotherapy. Energetically, pinapalakas nito ang cell regeneration at immune system. May kakayahan daw itong magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit. Mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus, no? Ang Sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman. Emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina-attack ng sakit, minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang Sugilite ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people. And also it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So para kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling energetically protected, para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me, take a screenshot of this item at i-message nyo, ipadala nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check verified po ni Meta. Black obsidian with mantra agate bracelet. Magkano ito? 1,450. Includes free complete ritual package, no? 38 steps of blessing ritual, distance Reiki healing, personalized prayer or ritual requests at 2 freebies. So benefits ng black obsidian with mantra agate bead. Black obsidian, the ultimate protector.
powerful psychic protection stone na nag-a-absorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga empaths, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin. Helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror. Pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok o spiritual warfare. Ay, mantra agate bead, energy amplifier at sacred channel. Ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon. Spiritual amplifier ito ng intentions mo, blessings at mantra. So, may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion. Om Mani Padme Hum attracts divine mercy, protection, and healing. Pinaniniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vibrations mo habang suot mo ito. So, ideal ito sa mga may trabaho o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nagme-meditate, nagwo-work or naglalakbay. Para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified ni Meta, if gusto nyo pong mag-order. Thank you so much. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster, ito na ang sagot. Check out our crystal bracelet collection. My jade, fox charms, tissue, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pangregalo or pang self-love. Perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na. Libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitual ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page, Bono Magos PH, to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka-Soul Tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama, kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may bisa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bono Magos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito, mga soul fam, kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa.